Kamakailan lamang nang lagdaan ni Pangulong Marcos Jr. ang Republic Act No. 12316 o ang batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na suspendihin o tapyasan ang fuel excise tax sa bansa. At nito lang Lunes, nagsimula na ang pagpapatupad nito matapos i-anunsyo ang suspensyon sa ilang produkto ng langis gaya ng LPG at kerosene. Pero ano nga bang nilalaman ng batas? At anong mga kondisyon at limitasyon nito sa buwis sa langis? Tara, alamin natin! Sa ilalim ng Republic Act No. 12316, hindi ito basta-basta automatikong babawas sa mga presyo ng produktong petrolyo. Ito ay may kaukulang kondisyon. Una, kapag ang average monthly price ng Dubai crude oil ay umabot o lumampas sa $80 per barrel. At pangalawa, dapat ito ay batay sa rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee at sa pakikipag-ugnayan ng Department of Energy. Hindi gaya ng mga ibang hakbang, hindi ito unlimited dahil may mga limitasyon din ng batas. Una, otomatikong ibabalik ang dating buwis kapag bumaba sa $80 per barrel ang 1-month average na presyo ng Dubai crude oil, ayon sa sertipikasyon ng Department of Energy. Sakaling hindi bumaba, matik na balik pa rin ang buwis sa langis pagkatapos ng 3 buwan. Pangalawa, valid lamang hanggang December 31, 2028 ang batas. Upang masiguro na tamang naipapatupad ang batas, kinakailangang magsumite ng iba't ibang report sa Kongreso. Kabilang dito ang inaasahang mawawalang kita ng gobyerno, pati ang mga proyekto at benepisyong maaaring hindi mapondohan dahil sa hakbang na ito. Kailangan din ng monthly report mula sa mga oil companies tungkol sa cost components ng presyo ng petroleum products na kanilang ibinebenta. Bukod pa rito, may hiwalay na report tungkol sa dami at kabuuang halaga ng inaangkat na langis sa Pilipinas. Sa kaso naman kung bakit hindi kabilang ang diesel at gasolina sa suspensyon ng buwis, paliwanag ng DBCC, mas higit na makikinabang ang mga mayayaman kung isasama ang mga ito. Dahil batay sa pag-aaral, tinatayang 85% ng diesel at 50% ng gasolina ay kinokonsumo ng mga nasa upper top 3 decile o pinakamayayamang Pilipino. Samantalang, ang LPG at kerosene ay mas karaniwang ginagamit ng mga nasa mabababang antas ng pamumuhay. Yung main consideration ng DBCC, it should be fair, progressive, and we should be mindful. Kaya po, ang direction po natin ngayon for now is targeted. Unahin po natin na yung most vulnerable, but that doesn't mean that we will not provide for the others, particularly the middle income classes. Any proposal, particularly any suspension of taxes, should be progressive and fair. Complicated ba? I know, right? Sa naging sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis, ilan lamang ito sa mga hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang bigat na pasanin ng mga Pilipinong umaasa sa maliit na kita. Dahil sa huli, ang usaping ito ay hindi lamang tungkol sa langis. Ito ay usapin sa kung paano magkakaroon ng maayos at abot kayang pagkain sa lamesa at kakayahan ng pamilyang makaraos araw-araw.